Kasunod ng pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, planong maghain ng Kamara at Impeachment Prosecution Panel ng motion for reconsideration hinggil dito. Para sa detalye, ihatid sa atin yan ni Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, magkasamang nanindigan sina House Speaker Martin Romualdez at ang buong House Impeachment Prosecution Panel sa planong paghain ng motion for reconsideration para i-review ng Korte Suprema ang desisyon nitong nagdedeklara na barred ng one-year bar rule ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Princess, paglilinaw ni House Speaker Romualdez, kinikilala nila ang kapangyarihang magdesisyon ng Korte Suprema sa hinihaing petisyon ng kampo ng bise laban sa kanyang impeachment case. Pero pagdidiin ni Romualdez, malinaw din daw na nakasaad sa konstitusyon na hawak ng Kamara ang eksklusibong kapangyarihan para magsimula at magangat ng isang impeachment case na dapat ay dinggin naman ng Senate Impeachment Court. Ang pareho ng mga abogado at parte ng nabuong House Impeachment Prosecution Panel noong 19th Congress na sina Representatives Joel Chua at Jinky Luistro nanindigang na ayon sa konstitusyon ang ginawa nilang pagproseso sa naunang tatlong impeachment case laban sa bise kung saan nabuo at inendorso ng mahigit one-third na representante ng Kamara ang articles of impeachment. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. Princess, kasalukuyan namang nagaganap ngayon dito sa Kamara ang kanilang unang regular session day para sa 20th Congress. At kanina nasaksihan na nga natin itong pagtitik ng oath o panunumpa ng ilang majority at minority leaders na naihalal ng bagong komposisyon ng Kamara. Kabilang sa mga nanumpa ay ang anak mismo, ang presidential son na si Representative Sandro Marcos. Sa ngayon, Princess, ang inaantabayanan pa natin na isa sa mga malalaking balita ay yung pagbuo naman ng committee chairmanship para sa lahat ng komite sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.